Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Dagdag pasahe sa MRT at LRT, aprobado na. Iba't ibang grupo nangalampag bilang protesta. Shotgun ng isang gwardya sa LRT, aksidenteng pumutok, 7 sugatan. Kasabay ng pagtataas ng pamasahe sa taxing may deresibong metro, mga taxi driver nangangambang tataas din ang boundary nila. Kikitain nila, baka raw hindi rin lumaki. Mga kumpanya ng langis, nagtaas na naman ng presyo. Exclusive, asawa ng Pulis Maynila na inaakusahan ng panggagahasa sa isang tindera. Ipinagtanggol ang kanyang mister. Hindi na po kayang gawin ko na mait-mait po ng asawa ko. Empleyado ng PAL na binastos at ininsulto umano ng isang kongresista. Desididong magsampa ng reklamo. Inirereklamong mambabatas. Nagsorry na, pero iginit na pabalang siyang sinagot ng empleyado. Isang truck nag-iikot sa Los Angeles, California para magalok ng mga pagkaing Pinoy. Eugene Domingo nagkwento tungkol sa kissing scene nila ni Richard Gutierrez. Hindi ko kinaya. Siguro mga 2 gabi ako hindi naka-recover. At ilalanin ang mga itinanghal na People of the Year. Mike Enriquez, pinarangalan sa larangan ng broadcasting. Tinawag pang News Giant. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Mga kapuso, aprobado na po na mismong Board of Directors ng Light Rail Transit Authority o LRTA ang pagtaas ng pasahe sa LRT at sa MRT. May inilabas na ang panukalang tinatawag na fare matrix para isasapinal na po yan sa tinatawag na public consultation sa susunod na buwan. At malamang simula sa Marso na raw mararamdaman ang dagdag sigil. Ang iba pang detalye na balitang yan, abangan nyo maya-maya lamang. Magandang gabi po, Pito. Ang sugatan sa hindi may paliwanag na biglang pagputok ng shotgun ng isang security guard sa LRT at sa Taft Avenue Station kaninang tanghali. Pero paliwanag ng gwardya, hindi niya kinalabit ang gatilyo at aksidente raw ang nangyari. Nakatutok noong live si Susan Enriquez. Susan. Mike, palaisipan pa rin kung bakit pumutok ang shotgun na hawak ng security guard na nagbabantay dito sa LRT ED sa Taft Avenue Station sa Pasay City. Sabi ng security guard, hindi niya alam kung bakit pumutok, pero ang mga pulis Pasay City hindi kumbinsido. Posibleng sampahan ng kaso ang gwardya dahil 7 ang sugatan sa nangyaring insidente. Dagdag ng tama ng pellet mula sa shotgun ang multicab na ito na nakaparada sa may LRT EDSA station sa Pasay. Isa sa mga sasakyang tinamaan ng aksidente umanong pumutok ang shotgun ng security guard na si Ruel Bustarde. 7 tao din ang sugatan sa insidente at agad dinala sa ospital. Nakalugmok si Bustarde nang datna namin sa himpilan ng pulisya sa Pasay City. Hindi raw niya maubos maisip kung bakit pumutok ang hawat niyang shotgun pasado alas 12 ng tanghali. 3 taon ng security guard si Bustarde at reliever daw siya sa LRT station sa EDSA Pasay City. Kasi safety na po yun eh. Safety lang siya. Opo. Yun nga, ako nga po rin madam, ako nga po nabigla po nung time na yun, nabigla po gumanyan po yung baril, pumutok agad. Sabi ng gwardya, nagulat din siya nang makitang may tama ang 2 babae sa harapan niya. Kaya nga agad daw niya itong tinulungan para madala sa ospital. Po madam, kaya nung nakita ko po na may natimahan po 2 babae po madam, agad ko po binuhat po sila para dalhin po sa tricycle para itakbo agad po madam. Naniniwala ang mga saksi na aksidente ang pangyayari. Wala siya indisyon na paputokin. Yun na talaga nangyari. Pag sandal niya, pumutok. Ganyan eh. Pababa. Kaya ang kalat ng balik. Ayon sa hepe ng pulisya sa Pasay, kung aksidente ang pangyayari, dapat ay maipaliwanag ito ng gwardya. Hindi raw katanggap-tanggap kung sasabihin nitong hindi niya alam kung bakit pumutok ang baril.
O kung ano man yung masasabing nangyari kanina, ayun, nakalabit niya at hindi. So, may responsibility pa rin siya doon. Sabi ng pulis, kung depektibo man ang baril o di kaya ay hindi personal na naka-issue sa gwardiya, dapat ay nakita nito ang depekto at alam din niya kung paano ito gamitin. Being a security guard na may hawak ng firearms or shotgun, so alam niya kung paano niya hawakan yung firearms niya because para sa akin, he's a trained security guard officer. Di tulad ng pangkaraniwang bala ng baril na may direktang tinutumbok kapag pinaputok ang shotgun, pasabog ang direksyon ng mga pellet kapag kumawala sa basyo nito. Ito ang dahilan kung bakit kahit isang beses lang pumutok ang shotgun, ito agad ang napuruhan. Irerekomenda ng Pasay City Police na isuspindi muna ang lisensya ng gwardiya at sumailalim ito sa muling pagsasanay. Pansamantalang mananatili sa kustudiya ng Pasay City Police ang gwardiya habang hinihintay ang pahayag ng mga biktima. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez. Buti na lang po at hindi ganong maluba yung tinamong sugat ng 7 biktima sa aksidente umanong pagputok ng shotgun na yon ng isang gwardiya sa LRT. Hindi rin daw sila galit sa gwardiya. Kamustahin natin ngayon ang kanilang lagay mula sa lungsod ng Pasay. Nakatutok live si Salima. Salima, kamusta na sila? Mike, nasa mabuting kondisyon na ang lahat ng 7 biktima ng aksidente pagputok ng shotgun ng isang security guard sa LRT. Ito ay ayon sa mga doktor dito sa San Juan de Dios Hospital. Tindera ng candy at chicheria si Aling Marlina sa ilalim ng EDSA LRT station. Alas 12:20 ng tanghali nang bigla raw silang makarinig ng putok. Nagulat na lamang daw siya na may makita mga duguan, kasama ang kanyang asawang si Danny at pamangkin na si Jose at 5 iba pa. Di siya tinamaan dahil may posting nakaharang sa kinapupwestuhan niya. Eksakto po nandoon sa harapan ko nung yung na mister ko. Sabi niya may tama siya. Tapos dumating yung pamangkin ko may tama sa likod. Talagang nabahala ako kasi sa likod pa po yung tama niya. Baka tumama sa puso niya eh. Wala namang balak maghabol ang pamilya Matugina. Naging kaibigan na rin daw kasi nila ang gwardiya. Hindi, mabait naman yung guard. Kilala niyo po yung gwardiya? Opo. Ano pong pangalan niya? Ano ba yung kilala ko lang po yung mukha niya. Siyempre, kung sa amin din nangyari yun, di ba? Sa asawa ko, siyempre gwardiya yun. Hindi naman niya kalain na aksidente lang. Ayon sa mga doktor, pawang mga minor injuries lang ang natamo ng mga biktima. Bukod sa mga kaanak ni Aling Marlina, patuloy na ginagamot ng mga doktor ang mga sugat ng isa pang dispatcher na si Hiner Denus at ang mga bystander na sina Jeneline Hita, Jocelyn Mission, Juliet Monterola at Hilda Gardose. Karamihan sa kanila nagtamo ng mga sugat sa paa, binti, braso at likod. We will just probably treat the wounds, the superficial wounds, and then probably give some antibiotics and then some anti-tetanus injections. But as far as the general medical conditions are concerned, they're basically all in stable condition. May kalalabas lang ng 3 sa 7 biktima. Ito po ay paglabas natin sa ospital, no? Ito ay kinabibilangan ng asawa ni Aling Marlina na si Danny Matugina at ng mga bystander na sina Jeneline Hita at Juliet Monterola. Ang nalalabing 4 na biktima, inaasahang lalabas na rin ng ospital anumang oras ngayon. Mike? Salima, sinong tumutulong sa pagsagot sa mga gastos ng mga biktima dyan sa ospital? Salima? Mike, buong araw na nakaantabay dito ang mga opisyales ng LRT. Gayon na rin itong agency nung gwardiya na Kaiser. Maraming salamat, Salima Refran. Balikan natin ang balita tungkol sa inaprobahang dagdag singil sa MRT at sa LRT. Mula sa Ortigas, nakatutok live si Rafi Pipa. Rafi? Well, sa ngayon nagpapatuloy po ito yung sinasagawang board meeting ng Department of Transportation and Communications. Pero inilabas na nga ng kagawaran itong inaprobahan nilang pagtaas sa pamasahe sa MRT at LRT Lines 1 and 2. Ayon kay Yusek Dante Velasco, magkakaroon ng 11 pesos na boarding fee sa MRT at LRT Lines 1 and 2. Bukod sa boarding fee, may dagdag ng piso kada kilometro na bayad ng mga pasahero para nga sa MRT at LRT Lines 1 and 2. Halimbawa, ang mula sa Baclaran patungong Roosevelt sa LRT Line 1, mula sa kasalukuyang 20 pesos, magiging 30 pesos na ang bayad. Sa LRT Line 2 naman, ang mula Santolan patungong Legarda, mula sa kasalukuyang 15 pesos na pasahe, magiging 25 pesos na ito. Hindi pa naibibigay sa atin ng DOTC ang fare matrix para sa MRT pero ganun pa rin naman ang computation. 11 pesos na boarding fee plus 1 peso per kilometer. Ayon sa DOTC, dadaan pa sa public consultation ang pagtaas sa pasahe sa MRT at LRT Lines 1 and 2 sa susunod na buwan at oras na maaprubahan sa unang araw na ng Marso ito ipatutupad.
Pero bago pa man umano ipatupad ang pagtaas sa pamasahe ng MRT at LRT Lines 1 and 2 ay magkakaroon umano ng improvement sa lahat ng tatlong linya ng light rail transit system. Pagagandahin umano ang mga palikuran at magkakaroon ng mga ambulant vendors sa mga estasyong kadalasan ay nagkakaroon ng mahabang pila ng mga pasahero. Bukod dito ay magpapalit din daw ng ilang rail tracks dahil pabibilisin daw nila ang takbo ng mga tren. Ito raw kasi ang nakikitang solusyon ng board para mas mabilis ang turnaround ng mga tren at mababawasan ang paghihintay ng mga pasahero sa mga istasyon ng tren. The speed will be increased from 40 kilometers per hour to 60 kilometers per hour. This will require, ang i-require nito, ayusin yung rail tracks para makakaya niya yung speed ng train. Sa kabuuan, dahil sa pagtaas ng pamasahe, mababawasan umano ng 1.22 billion pesos ang subsidy ng gobyerno sa LRT Line 1 2 pa lamang. Malaking katipiran umano para sa pamahalaan. Ikinumpara din ng DOTC ang bagong pasahe sa LRT1 kumpara sa aircon bus, lalabas na tataas ng average na halos 2 piso ang proposed na pasahe sa LRT. Sa LRT Line 2 naman, halos 2 piso rin ang itataas ng pasahe sa LRT kumpara sa aircon bus. Sa ngayon kasi, Mel, ay mas mataas ng average na 3 piso ang pasahe sa aircon bus kumpara sa LRT Lines 1 and 2. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Patong-patong na ang pahirap. Yan ang ipinoprotesta ng iba't ibang grupong nakalampag laban sa napipintong dagdag pasahe na yan sa MRT at LRT at iba pang pagtaas ng presyo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pagtaas sa singil sa toll, presyo ng mga produktong petrolyo at pamasahe. Isama pa ang pagtaas ng presyo ng tinapay sa susunod na linggo. Ang mga sunod-sunod na pasakit daw na ito ang dahilan sa pagbuo ng Strike the Hike movement na binubuo ng iba't ibang samahan ng mga kabataan. Ilununsad ang kilusan sa LRT Recto kanina sa pamamagitan ng isang signature campaign kontra sa mga napipintong pagtataas sa pamasahe at iba pa. Pahirap na raw ng pahirap ang buhay ni Juan de la Cruz dahil habang nagtataasan ng lahat ng gastusin, naiiwan ng naiuuwing sahod ng mga Pinoy. Yung manawagan namin, wag naman sana magtaas ng LRT, MRT. Ito yung bagong taon na sumasalubong sa atin. Lahat po ay nagtataas. May mga pumirma naman sa mga pinaiikot nilang petisyon. Ipapasa raw nila ito sa ilang nakikisimpatyang mambabatas. Ba't po kayo pumipirma? Tungkol po, gusto ko rin kasi madalas din ako sumasakay ng LRT papuntang Santa Mesa. Gusto ko maging mababa din ang pamasahe sa kagaya naming ordinary, kahit hindi pa kami senior. Anong titipirin mo kapag tumaas ang pamasahe? Siyempre magkukulang na, kakapusin na para sa baon na lang ng mga bata. Instead of increasing the expenses, bakit hindi din i-increase yung salary? Hindi naman itinaboy ng mga pulis ang mga nagprotestang kabataan na kusa ring nag-disperse kalaunan. Sa Don Chino Rosas Bridge, nag-ingay naman ang ilang grupo rin ng kabataan bilang protesta. Kung ang pamahalaang Aquino raw, isinusulong ang PPP o Public-Private Partnership, tinututulan naman nila ang ibang klase ng PPP. PPP o patong-patong na pahirap sa mga mamamayang Pilipino ng panibagong rehimen. Ayon sa mga kabataang ito, nakahanda silang maglunsad ng sunod-sunod at mas matitindi pang kilos protesta hanggat pakinggan sila ng gobyerno. Baka sa mga susunod na araw, kahit yung mga train ng MRT at LRT, kahit Commission on Higher Education at yung ibang mga sangay o ahensya ng pamahalaan na magpapataw ng mataas na bayarin sa mga mamamayan, ay lunsaran namin ng mga kilos protesta at lunsaran ng mga barikada. Hindi nakalampas sa mga nagpoprotesta sa mga nakabalandrang barbed wires. Hindi rin nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga relista at mga pulis. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.